You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mm. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mhm. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Tunay nga, ang Diyos ay hindi humihinto sa paggawa sa ating buhay. Patuloy siyang gumagawa kahit hindi man natin ito nakikita, ang Diyos ay gumagawa. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid sa CLF na sa ika-28 yugto na po tayo ng Prayer and Fasting for the Nation. Ang tema po natin ngayon ay My Divine Encounter with God. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa pagkakataon na binibigay mo po sa amin na sa ganitong paraan kami ay nagkakaroon ng palakasan. Marami pong salamat o Diyos. Humihiling po kami, Ama, na anuman pong nakikita mong karamihan sa amin at anuman pong mga nagawa naming pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, hinihiling po namin ito ay inyo po kaming patawarin at linisin mo po kami sa aming karumihan. Humihingi po kami ng pagbiyaya mo o Diyos na kami po ay pagindapatin mo sa iyong harapan. Linisin mo po kami o Diyos sa aming karumihan at mihiling po kami na ang iyong banal na espiritu ang siyang kumilos sa bawat sa amin. At marami pong salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin o Diyos na muli sariwain namin kung paano ikaw ay naging mabuti sa amin at maihayag ang iyong kabutihan sa mga makakarinig nito ay maging kalakasan ng bawat isa. Nawa o Diyos, ang iyong pagpapala ang sumaamin sa gabing ito. Marami pong salamat Ama sa gagawin mo sa amin. At ikaw po ang mangunguna sa amin. Lord, nawa o Diyos, ang aking isi-share ay maging kalakasan ng mga makakarinig upang patuloy na lalo naming maitaas ang iyong dakilang pangalan. Ang iyong pangalan ay maluwalhati. Marami pong salamat o Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa lahat. At ngayon po, ang aking karanasan na may share. Sabi nga muna dito sa Jeremias 29:11. Ito po yung aking yung mai-share sa Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito po yung verse na ibinigay sa akin ni Lord nung minsan tinanong ko po siya ng tanghali na nung sa akala ko ay hindi na matutupad ang aking pangarap. Ito po ay nung panahon na ang pakiramdam ko ay down na down po ako. Sa tingin ko parang yung pangarap ko ay mananatiling pangarap na lamang. Pero ang Diyos talaga ay mabuti. Sabi nga kapag sa Diyos ka nagtiwala, matutupad at siya ang gagawa. Ito po yung binigay sa akin nung panahon na nagtrabaho po ako sa Bulacan at
talagang nasa ako na makaipon upang maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Pero as ang nangyari, ako po ay nagkasakit at ang ano ko ay sabi ko nga ay parang sa naakala ko na mananatili na lang pangarap ang nais kong maging teacher, no? At salamat sa Diyos, yung kaparaanan niya dahil sa kanyang pangako, ito ay pinanghawakan ko. Sabi nga eh, ito yung binigay sa akin at talagang sabi ko, Lord, sabi mo may maganda kang nakalaan sa akin, sa aking kinabukasan. Maniniwala po ako. At biro niyo po, 10 years bago ko na ituloy ang pag-aaral at nakatapos po ako sa biyaya ng Diyos. At ngayon po, naka 16 years na po ako sa pagtuturo. Salamat sa Panginoon. At yung pangarap ko ay natupad. Tunay nga siya ay promise keeper. Sabi nga, miracle worker, way maker, miracle worker, promise keeper. Siya po yun. Talagang nakakatuwa. At ito pa, ito nga na kasalukuyan po ako na at pasukan na naman po. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa pangarap na itong natupad sa kaparaanan ng Diyos. Siya yung nag-supply ng lahat ng pangangailangan at paano ako nakatapos. Nasasabi kong himala. Ito ay malaking himala ng Panginoon dahil hindi po ako nakatapos sa pagsisikap ko, kundi lahat ay gawa ng Diyos, kaparaanan ng Diyos. At sinabi po dito, isa pa po na isang verse na pinanghahawakan ko. Sabi nga, pagkatitingnan po natin yung mga sinasabi po na sa atin, madedepress po tayo eh. Bilang lahat may nagtatanong sa akin, Pwede, bakit hanggang ngayon wala ka pang asawa? Paano yan? Paano yung pagtanda mo? Walang mag-aalaga sa'yo. Sabi nga pagtanda mo, wala kang anak na mag-aalaga sa iyo. Pagtanda mo, ganito, ganyan. Lahat na lang, paano na? Sabi, pero isa lang ang sagot ko. Ang Diyos ang bahala. Siya ang pinagtitiwalaan ng buhay ko. Siya ang bahala sa akin at wala akong dapat ikatakot. Pero kung dati, talagang, sabi nga matatakot po ako sa kinabukasan kung hindi ko panghahawakan yung pangako ng Diyos sa akin sa Isaiah 41:10. Sabi po niya, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So, yun na naman ang pangako ng Diyos at naranasan ko po yan. Lagi niya akong pinapalakas kapag ako ay may pangamba. Siya yung nag-aalis ng takot ko. Pinapayapa niya ang aking kalooban. Kaya sabi ko nga, wala akong dapat katakutan sa kinabukasan. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng aking buhay. At siya ang pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ano man ang mangyari sa akin, ang Diyos ang bahala. At siya ang nakakaalam. Ang alam ko, ang pangako niya, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. At ang last verse na may share ko po sa inyo, ng talagang bagong-bagong karanasan ko po. Sabi nga yung laging nararanasan ko yung pag-iingat ng Diyos. Sabi dito, awit 139 verse 5. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa aki nag-iingat. Ito po, naranasan ko talaga na talagang ang Diyos, naroon yung pagsama niya sa akin. Itong papauwi ako galing ng Cebu. Nakasakay po ako ng bus. Kumbaga nasa Cebu pa lang po ako, papunta pa lang airport. Yan. Yung bus ay na po sa stopover para mga yung makaihi, ang mga dapat mihi, yan, yung mga gustong mihi. Ito po, bumaba po ako. Sa pagbaba ko, yung isang pa ako po,
dumulas po pagbaba. Pero nakahawak po ako sa ano doon yung sa may malapit sa pintuan, nakahawak po ako. At talagang nakita ko doon, tumalbog-talbog lang po ako, kumaga yung puwit ko. Hindi po ako nasubsob. Ang daming nakatingin sa akin, natakot po sila. Kumbaga, yung attention nila napunta sa akin. Sabi ko, parang ano lang, dus lang ako, tumalbog-talbog yung puwit ko. Tapos, akala nila hindi ako makakatayo. Nakatayo ako, nakalakad pa ako ng maayos. Tapos pagbalik ko, sabing gano'n, "Kumusta? Okey ka na ba?" "Opo, okey na okey po, salamat po." Talagang do'n ko na ano na yung ang Diyos sa akin ay nag-iingat. Buti na lang hindi ako napasubsob, kumbaga parang ano, sabi ko nga, buti na lang ano, kasama ko si Lord talaga doon. Sabi nga, nandun yung pag-iingat niya. Kaya salamat sa Panginoon dahil hanggang sa pagbaba, pag-akyat, naroon yung ano, kumbaga lagi lang niyang pinapatunayan anuman ang dumating sa buhay, naroon siya. At sa bawat laban ng buhay ko, siya ang kasama ko at siya ang tumutulong sa akin. Purihin ang Diyos sa mga karanasan na pinaparanas niya sa akin na tunay nga na kapag siya ang pinagkatiwalaan ng buhay, hindi tayo mabibigo sapagkat ang Diyos na sa atin ay nangako, siya ay tumutupad sa lahat ng kanyang sinabi. Kung ano yung pinangako niya, tinutupad niya. Sabi niya, iisa lang po yung ano dito, lagi niyang sasamahan. Yun ang pinanghawakan ko na, Lord, ano man ang mangyari sa buhay ko, lahat ng laban ko sa buhay ko, ikaw ang kasama ko. At wala akong dapat katakutan. Sapagkat ikaw ang Diyos na nangako sa akin ay Diyos na tapat. At lahat ay may paraan. Walang imposible sa Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. At nawa sa aking naibahaging karanasan at kung paano ang Diyos ay kumilos sa aking buhay, naway maging kalakasan po ito sa bawat makakarinig. Purihin ang Diyos, purihin ang tuwalhatiin ang kanyang pangalan. At tayo po ay dumako na sa pananalangin na para sa ating bansa. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos na hindi siya nagpapabaya sa mga taong sa Kanya ay umaasa. At tayo po ay manalangin para sa ating bansa. Dakilang Diyos, aming Ama, tunay nga sa iyo ay walang imposible. Lahat ay magagawa mo sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na sa amin ang aming pinagkakatiwalaan. Diyos na malakas at sa iyo kami ay umaasa. Nilalapit po namin ang aming kalagayan ng aming bansa. Dakilang Diyos, ikaw po ang mag-iingat sa bansang ito at sa mga nagtatangkang sumakop at siyang nagtatangkang manggipit sa bansang Pilipinas. Inyo pong babaliin ang kanilang mga sungay, Panginoon. Ikaw po ang magtatanggol sa amin, O Diyos, sapagkat ikaw ang pinanghahawakan namin. Ang pinanghahawakan namin ang mga pangako mo, Ama. At ikaw ay siyang sa amin ay nagbibigay ng lakas ng loob at hindi namin titingnan ang mga nakakatakot na balita. Ano man ang mangyayari sa amin, ikaw po ang nakakaalam at ikaw po ang aming pinagtitiwalaan na hindi mo kami iiwan, ni hindi mo kami pababayaan at ang aming gobyerno ay iyong iingatan at kayo po ang mangunguna sa aming presidente. Bigyan mo po siya ng banal na takot sa iyo at sa iyo po nawa siya manghawakan hindi sa sarili niyang karunungan. Ang bawat pagpapasya niya naway isangguni niya sa iyo, Panginoon. Nawa hawakan mo po siya, O Diyos, at ang mga tao na iyong hinayaan na mamuno sa amin ang mga lahat ng mga tao na may kinalaman sa pagpapatupad ng mga batas. Pagpalain mo po at gabayan mo po sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Nawa, O Diyos, alisin mo po
ang makasariling hangarin naway manguna ka sa bansang ito at kayo po ang magmumulat sa mga mata ng mga Pilipino na ikaw lamang o Diyos ang dapat pagtiwalaan, hindi sa kanino pa mang tao na mga politiko na siyang nangangako sa amin. Lord, nawa o Diyos sa iyo ma-focus ang aming mga mata, Panginoon, sa iyo ma-focus ang pagtitiwala namin, hindi sa mga taong inaakala namin may magagawa sa bansang ito, kundi sa iyo lamang. At kaya dumudulog po kami na ikaw po ang mag-aayos sa bawat ahensya ng aming bansa, mula sa sandatahan at sa ahensya sa kalusugan, sa edukasyon, at sa lahat pa ng mga ahensya na siyang kumikilos para sa ikabubuti at ikasasagana ng aming bansa, O Diyos. At kayo po ang magpapala sa aming ekonomiya, Panginoon. Itataas mo po ang aming ekonomiya, Panginoon. Lord, hindi mo po hahayaang sumadsad ang Pilipinas sa sobrang hirap. Bagkus ito ay gagawin mong ulo, hindi buntot. Sa Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa iyong pangako sapagkat ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan. Sa iyo ay walang imposible. Marami po salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin na kami ay nakakadulog sa biyaya ng aming Panginoong Hesus. Marami pong salamat, Panginoong Hesus, dahil sa iyong ginawa, kami ay nagkaroon ng pagkakataon na makadulog sa Diyos Ama. At marami pong salamat sa banal na Espiritu na siyang laging nagpapaalala sa amin kapag kami ay nanghihina, kapag kami ay nagkakaroon ng pag-aagam-agam o pagkatakot, ang iyong banal na Espiritu ang siyang nagpapaalala sa amin ng mga pangako mo, O Diyos. Marami pong salamat sa gabing ito. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, ito po ang aming dalangin. Marami pong salamat. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, muli, ako po si Sister Gina, nagpapasalamat sa binigay na pagkakataon na nakapag-share naman po uli ako. Marami po salamat sa pakikinig at muli, magandang gabi po. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Marami po salamat.